Sa iba pang balita, matapos ang World Economic Forum, tututukan ng pamahalaan ng paggamit ng inclusive growth. Ito'y upang maiparamdam sa sektor ng mga mahihirap ang paglago ng ating ekonomiya. Para sa detalye, balita mo kami, Emil Carion. Sa katatapos pa lamang ng World Economic Forum o WEF ay tinutukan ang pamamahagi ng mga bunga ng paglago ng ekonomiya sa mga sektor ng mga mahihirap. Ito ngayon ang hamon sa mga lider politiko. Pangkaraniwan ng kahirapan sa mga paangat pa lamang o yung mga tinaguriang developing at emerging economies. Nasa gobyerno ang obligasyon ng pagbigay ng pantay na oportunidad sa lahat ng sektor para mapaangat ang buhay. Ito ay nasa mga programang pang-edukasyon, kalusugan, pabahay, trabaho at pangkabuhayan. We have to, as it was said, very entrepreneurial on the one hand, but we have to create also the conditions to make sure that everybody is included into the progress, which means economic development without social progress is not sustainable. And social progress without economic development is not possible. I think that's, in one magic sentence, I think that's a challenge we have in front of us all. Not only in those 4 countries which are characterized by fast economic growth, but all over the world. And we all hope for a peaceful world. Sa ilalim ng Aquino administration sa Philippine Development Plan ay kasama ang lahat sa programang layunin na pababain ang kahirapan sa mga komunidad. Sa pahayag ni Pangulong Benigno Aquino III, idinitalye niya ang Aquino administration sa proteksyon na inilatag ng pamahalaan, katulad na lamang ng conditional cash transfer sa ilalim ng DSWD ni Secretary Dinky Soliman. Gamit dito ang National Targeting System na umaalam sa mga beneficiaries. Sa nakaraang 3 taon, dinagdagan pa ang budget para sa CCT, 62 bilyong piso para sa 5 milyong pamilya sa 2014. Edukasyon ng mga kabataan at kanilang mga magulang ang pinaglaanan ng budget. The results of the conditional cash transfer is slowly being felt and it's being recognized because there has been a 3% reduction of poverty, and the planning minister himself, R.C. Balisacan, was saying that one of the contributions to that reduction is coming from the conditional cash transfer. And as the President said, it is one of the key strategies in ensuring that no one is left behind. That inclusive growth can only be a reality if we are giving the worst of a chance. And education is one of that. Isa rin dito ang PhilHealth. 14 na milyong pamilya ang target na may 53 bilyong pisong pondo. Pabahay naman para sa mga biktima ng kalamidad. Kasama na rito sa pabahay ang oportunidad sa kabuhayan. Ayon kay Budget Secretary Florencio Abad, itinalaga na ang direksyon ng Aquino administration para mapaangat ang mga napabayaang sektor. Poverty reduction is critical in that regard because when you promote self-reliance, people have their own source of livelihood, people have their employment, they're healthy, they're educated, then they are likely prone to suffer as worse as poor people who have nothing. So I think part of the preparation for that is really to make sure that your people are not poor, are not weak, are healthy, are educated. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.